Hello mga ka-espas. So, habang nag-aantay tayo ng oras, isi-share ko lang sa inyo kung ano nga ba itong IELTS exam. Actually, ito po ay aking second vlog na dahil first time kong mag-take ng IELTS noong 2021. So, ngayon po ay valid kasi ang IELTS exam result 2 years. It only has a 2-year validity. So, pa-expire na po siya. Kaya ako nag-decide na mag-take ulit. So, dito po tayo sa website ng kung saan pwede kang pag-register at mag-create ng account kung interesado ka at nag-iisip kang mag-take ng exam. Dalawang klase po ang IELTS exam at dalawa rin po ang provider. Isa ang British Council at isa naman po ang IDP. Since yung first exam ko ay sa British Council at meron na ako ditong existing account, dito na rin ako kumuha ng bagong schedule. So, makikita po ninyo sa screen yung kanilang updated website at ito yung mga infographics na meron sila. So, kung familiar po kayo dyan, okay po yun. Para naman po doon sa mga hindi familiar, pinapakita ko lang po what to expect sa kanilang website. So, dito po, once na makapag-create ka na ng iyong account, ay makakakuha ka na ng schedule on where and when you would like to take the exam. By the way, share ko lang po kasi first time kong nag-take sa Manila at nakakuha ako ng schedule 2 weeks. So, ganun kadami ang takers kapag Manila-based. At tinake ko yung exam ko sa BGC. So, ngayon naman po, since Bulacan-based na ako, chinek ko yung nearest sa aking location and it brought me to Pampanga. Kaya po, sa Pampanga na ako nagpa-schedule ng exam. So, ngayon, ito po yung mga presyo or current price. I remember back in 2021, it was 11,500. Ngayon po, 12,350 na yung aking binayaran. At ito po yung inyong mga payment options. Bali po, disclaimer lamang, I am not an expert. I-share ko lamang po sa inyo ang aking personal experience sa pagtitake ng IELTS, and later on, sa pinakadulo po ng vlog na ito ay i-share ko rin po sa inyo ang aking latest result. Advice lang po or tip based on my experience. Kung kayo po ay IELTS taker na nagmamadaling makakuha ng results, especially for those na meron ng intended purpose yung kanilang IELTS, probably may employer na or student visa, at kailangan na po talaga ng result at alam nyo na yung inyong target CLB or bandwidth, mas okay po siguro na kumuha ng schedule sa mga nearby provinces. Kasi po, in my case, 2021 nagpa-schedule ako sa Manila. Parang 2 to 3 weeks pa yung pinaka-soon na schedule na available. Okay po iyon if you need time to review para mas makapag-prepare kayo. Pero kung nagmamadali po kayo, I would suggest na nearby provinces kasi po sa Pampanga, 1 week lang nakakuha na kaagad ako ng slot. Ang IELTS exam po ay nahahati sa 4. Merong listening,
reading, writing, and speaking. Sa pagpili nyo ng schedule kapag magte-take kayo ng exam, may option po na sa umaga yung listening, reading, and writing at hapon naman yung speaking. Meron din pong baliktad naman. Mauuna yung speaking and then hapon naman yung reading and writing. So, patatapos lang ng aking listening, reading, and writing exam for IELTS. This is my second time na nag-take. The first time sa BGC, now dito sa Pampanga ako nag-take. So, ayun, sinama ko lang kayo dito kasi lunch break, ang aga kami pinalabas or maaga natapos yung exam. We started exactly 9 a.m. and we finished siguro mga 15 minutes before 12. And then later, for speaking test, babalik ako ng 1:30 for registration, pero ang speaking test will be held exactly 2 p.m. So sabi nila, 20 minutes daw yung speaking test. Lahat-lahat na yun. Yung whole duration. Ngayon, share ko lang since ako lang mag-isa dito. Yan, so, nandito ako sa isang school sa Pampanga. Kasi di ba pag namili ka ng venue where you would want to take the test, pili ka nung malapit sa'yo. So, ito yung lumabas. Dito ako. By the way, I remember 2 years ago, parang 11,500 lang yung bayad ko sa IELTS. Ngayon, 12,350 na ang bayad. So, hindi na ako nag-review center. Medyo, nagtingin na lang ako ng mga available materials online. And, chinek ko yung mga notes ko before. Ayun. So, ang gusto ko lang i-share, I don't know kung naririnig nyo kasi maingay dito. School kasi siya may pasok. Ang gusto ko lang i-share is, unang-una talaga is, mag-pray kayo guys. Kung magte-take kayo ng IELTS, saan nyo man balak pumunta, mag-pray kayo kay Lord. Or kung kahit anong religion mo, basta mag-pray ka. And then, kapag dating ng araw ng exam mo, number 1, you have to be relaxed. Kasi pag hindi ka relaxed, kahit na alam mo na yung mga techniques and strategies ng pagtitake, or kahit sobrang galing mo siguro sa English, pag nagpanik ka sa loob, ikaw lang mag-isa dun, mahihirapan ka kasi lalo na yung first test, listening. So, kailangan very attentive ka sa details kasi some of the questions very tricky. Chine-check nila doon, kunwari yung mga singular or plural ba. Kunwari, tama nga yung sagot mo, dog, pero dogs pala, so mamamali ka na kagad. Yung mga ganun ba. Tapos, another thing, syempre yung tenses. Let's say, tama yung sagot mo pero mali naman ang tense, nasa past tense. For present dapat, nasa future, yung mga ganun. Pag once lang yung recording, so pag lumampas ka na at hindi mo pa nakiklik yung tamang sagot, mahirap na balikan. Mako-compromise na yung ibang tanong kasi magpapanik ka na, hindi ko masyadong narinig. So pagka ganun siguro, simple tip lang, just relax and then diretso ka kung nasan yung recording para masundan mo pa yung the rest of the question as opposed dun sa naiwan mo yung isa tas nagpanik ka na, lahat na nung natitira makakalimutan mo. So yun lang naman yung sinishare ko sa inyo kasi hanggat naalala ko pa, hanggat fresh pa siya para dun sa mga magte-take or magre-retake ng IELTS. Kasi guys, IELTS is only valid for 2 years. So after nun, talagang magre-retake ka kung ma-expire siya. And then doon naman sa reading, actually before, although hili ko magbasa, reading yung pinakamababa akong score before. So just the same, focus, look for keywords, survey the location of the answer, tapos doon ka magtumutok. Pero I can't say for sure kung naging okay ba yung strategy ko ngayon because wala ba siyang results. The results usually nire-release yan 2 to 5 calendar days, not business days, so kasama ang weekend. So ngayon Saturday, so Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hopefully
on or before Thursday may result na siya at sana ay pumasa. Sana ay maabot ko yung target CLB ko. Doon naman sa writing, actually yung writing maraming na-intimidate doon. Pero sa totoo lang, nakaka-enjoy siya. Hindi ko alam kung bakit, pero even nung first take ko, na-enjoy ko yung writing. Kasi yung sabi nila palagi nilang sinasabi na yung listening kasi is 4 parts. And then yung reading naman ay 3 parts. Tapos yung writing 2 parts. Sabi sa writing, uunahin mo yung task number 2 kasi mas mataas ang points nun. At mas doon ka talaga mag-iisip. Usually kasi sa task 1 ng writing, medyo relax yung topic. Example dyan is writing a letter to a friend. Yung mga ganun. Based on my experience lamang po to, no? Hindi ko po sinasabi na sobrang galing ko or sobrang expert ko po when it comes to IELTS. Sinishare ko lang po yung personal experience ko para kahit paano po may idea na kayo, hindi na kayo masyadong kakabahan. So, usually ganun, mag-iisip ka talaga, i-organize mo talaga yung thoughts mo sa task 2. And then yung task 1, medyo relax lang siya, parang ka lang nakikipagkwentuhan sa kaibigan. So, yun lang guys, ang masashare ko for now. Very fresh pa siya kasi kalalabas ko lang ng testing room. Dito ako ngayon. Later, after ng speaking ko, kukwentuhan ko ulit kayo para naman, hindi lang ako yung kinakabahan or para meron din kayong idea pagka nagbabala kayo or kailangan nyo mag-take ng IELTS. So, yun lamang. See you later! Balik na tayo guys. Time check. 1:10. So, dito na ako mag-wait. Tip ko lang sa mga mag-speaking. Not sponsored, pero pwede kayong mag-chew ng gum. Any gum. Kahit anong brand. Kahit anong pamagat. Ito lang kasi yung nakita ko sa 7-Eleven. Para ito makatulong sa inyong jaw pronunciation pag nagsasalita. Para hindi masyadong mahirap yung galaw ng ating mouth, tongue, and even the jaw when speaking. Kasi speaking na yung test ngayon. So, dito na ulit ako. I'll update you guys later. Sana maging okay. God willing. So, ayun nga guys. I just finished my speaking test. So, yun na yung last leg ng aking IELTS exam. Napakabilis. May 20 minutes na nakalat. But I think I was able to finish it less than 20 minutes. I'm not sure at this point kung good ba yun or not. Pero, sabi naman nung facilitator, most of the time, good daw yun because hindi na masyadong nag-a-ask ang examiner kasi nakuha niya na yung tamang rate para sa examinee. So, let's just wait for the result. Hopefully, maging okay siya and it will be okay out 3 to 5 calendar days. So, ayun lang. I'll be heading out. Salamat sa pagsama.